Kabanata 5941 Naiwan na walang pagpipilian, Zerd. Humakbang at yumuko kina James, Perthicus at Lucille. Tapos, siya. Humingi ng paumanhin, ikinalulungkot ko ang aking mga nakakasakit na salita patungo sa Mount Marty Alice. Pagkatapos magsalita, umayos siya at sumimangot, anong kabayaran? Gusto mo? Tumingin si James kay Zerd at sumagot, ang mga kaibigan ko ang may huling say. Galit na galit si Zerd. Bigla siyang napalingon kay Layla, na nakatingin sa kawalan. At sinabing, dahil naparito ka upang itaguyod ang katarungan, bakit hindi mo kami tulungang gumawa ng isang desisyon, Elder Layla? Ang pressure kay Layla. Pinagmasdan niya ang paligid, at ang kanyang tingin. Tuluyang nahulog kay Lucille. Bumantong hininga siya, pagkatapos ay sinabi, 300 elixir ng Years One Dale Rank. Nagulat si Zerd sa dami. Palihim na nagpadala ng mensahe si James kay Thea, na nagtatanong, kumusta ang kalidad nila? Elixir. Maihahambing ba sila sa Genesis course ng mga halimaw? Lumingon si Thea kay James at bumulong, Mount Elixir is the best within the sinaunang Genesis mundo. Mahirap kahit na makakuha ng isang tableta mula sa kanila. Gayunpaman, sila ay hinihiling na magbayad ng humigit kumulang 300 elixir. Ito ay sapat na para sa ikaw at ang iyong mga kaibigan para makapasok sa Years One Dale Rank. Lumingon si James kina Zovian, Stephen at Truett, nagtatanong, ano ang gagawin ninyo? Tingin. Nagpalitan ng tingin ang tatlo at tuwang-tuwa na tumango. Matapos makuha ang kanilang pagsang-ayon, inabot ni James ang kanyang kamay. Bagamat nag-aatubili si Zerd, hindi siya naglakas loob na suwayan ang utos ni Layla. Siya. Iwinagayway ang kanyang kamay, at 3 bola ng enerhiya ang lumipad patungo kay James. Nagulat si James pagkatapos niyang tingnan ang mga bola ng enerhiya. Bagaman ang mga elixir ay nasa Years One Dale Rank, ang Genesis na nakapaloob sa kanila ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa Genesis course ng mga halimaw. Isang elixir lang sa First Tribulation ng Years One Dale Rank ang nakaapekto sa 10. Genesis course sa Fifth Tribulation ng Years One Dale Rank. Ang Mount Elixir ng Timaeus sect ay nabuhay hanggang sa kanilang 4-star ranking. Nagpatuloy si Zerd sa pagsasabing, ngayon pag-usapan natin ang anak ko. 3 pa ang gagamitin ko. Daang elixir para tabyusin siya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang Mount Elixir ay dapat talagang mayaman. Upang kumuha ng mataas na kalidad na elixir mula sa kanila, dapat dumaan ang isang mabangis kompetisyon. Gayunpaman, handa si Zerd na kumuha ng 300 elixir sa Years One Dale Rank para iligtas ang kanyang anak. Nagulat ang mga alagad ng iba't ibang bundok. Gayunpaman, mas nakakaloka pa ang sumunod na nangyari. Hindi, tiyak na pagtanggi ni James. Simpleng sagot niya na ikinagulat ng lahat. Pati si Layla na nakatingin. Mula sa kawalan, nakasimangot. Kinagat ni Zerd ang kanyang mga ngipin at nagtanong, magkano ang gusto mo? Hindi dapat ikaw. Masyadong matako. Bago pa makasagot si James, narinig niya ang boses ni Perthicus sa kanyang isipan. 300 elixir sa Years One Dale Rank ay sapat na para magsanay. 3 powerhouse sa Years One Dale Rank. Ano pa bang gusto mo? Kaagad, pinadalhan siya ni Lucille ng telepatikong mensahe, na nagsasabing, hindi mo dapat. Itulak siya ng sobra. Marami na ang inaalok sa iyo ni Zerd. Kahit na ang 2 matataas na awtoridad ng Mount Marty Alice ay humihikayat sa kanya, si James. Nanatiling hindi natitinag sa kanyang desisyon. Kabanata 5942 sa sandaling iyon, lumingon si Thea sa paligid at pinaalalahanan siya, nakaganti ka na. Kahit na siya ay isang powerhouse sa 9th Tribulation ng Years One Dale Rank, natalo siya. Bundok Maritales. Sobrang nakakahiyang sitwasyon para sa kanya. Ngayong nag-aalok siya, dapat kang humiling ng ilang kapaki-pakinabang na mapagkukunan upang tumulong. Pagbutihin ang lakas ng mga alagad ng Mount Marty Alice. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng Woodrow Kowtow sa paligid ng Mount Marty Alice. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng kalooban.
Magagawang maiwasan ng Mount Marty Alice na mabuli. Nagulat si James na pareho ang tingin ni Thea sa iba. Gayunpaman, sa kanya, ang mga salita ay malinaw na may mas makabuluhang epekto sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, siya. Sumang-ayon ang Mount Marty Alice ay kailangang lumakas upang maiwasang masugpo ang lahat ng oras. Dati ninakawan ni James at ng kanyang mga kaibigan ang sale point ng Yoki sect at ang Charizard Treasure, nangongolekta ng higit sa 10,000 Genesis Core sa kabuuan. Gayunpaman, natitisad sila sa maraming kahirapan. Bilang karagdagan, mayroon si James. Naubos ang halos lahat ng Genesis Cores upang linangin ang kanyang ginintoang katawan. Kaya naman, siya ay talagang nangangailangan ng cultivation resources. Sa kabila nito, ayaw ni James na pakawalan si Zerd ng ganoon kadali. Matapos mag-isip saglit, inabot ni James ang kanyang kamay kay Zerd. Anong ibig mong sabihin dito? Tanong ni Zerd na pilit na pinipigilan ang galit. Mataimtim na sinabi ni James, gusto ko ng isa pang 300 elixir sa Yereswan Daelm rank, at 500 pa sa Yereswan Zaelm rank. Agad namang napabuntong hininga ang lahat ng nanunood sa gulat. Sa kanila, tumingin si James. Walang kabusugan. Tila hindi niya alam kung gaano kahalaga ang mga table task ng Mount Elixir. At ang mga elixir ay, kahit na ang isang mababang uri ng elixir ay kasing ganda ng isang mataas na kalidad. Genesis Core. Sa paghahambing, hindi maaaring maging 20 Genesis Core sa parehong antas. Ipinagpalit ng isang elixir mula sa Mount Elixir. Napagtanto ni Zerd na pabor sa kanya ang sitwasyon. Lumingon siya at sumigaw. Nakikita niyo ba ito? Ang Mount Marty Alice ay may isang grupo ng mga sakam na tao. Ito ay daylight robbery. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang punahin si James. Ngumiti lang si James at mahinahong sinabi, well, you claim to be able to afford it. Kahit anong tanong ko, hindi ka dapat gumawa ng ganoong katapang na pag-angkin kung hindi mo kayang bayaran. Anong joke? Pagkatapos, lumingon si James kina Lucille at Perthicus at sinabing, dalhin natin si Woodrow pabalik sa Mount Marty Alice. Agad na sumigaw si Zerd, teka. Bibigyan kita ng 200 elixir. Sa Yereswan Daelm rank at 500 sa Yereswan Zaelm rango. Iyon ang pinakakaya kong gawin. Lumingon si James kay Zerd at sinabing, wala nang puwang para sa negosasyon. Sa totoo lang, kung hindi dahil dumating si Elder Lila para itaguyod ang hustisya, hindi ko gagawin. Magpakita ng anumang awa. Kahit hindi mo anak kundi ikaw, hinding-hindi ko hahayaan. Madali kang pumunta. Bukod dito, ang Mount Elixir ay hindi lamang ang lugar upang makakuha ng mga elixir. Hanggat Mount nagtutulungan ng Marty Alice, maaari tayong pumatay ng mga halimaw at mangolekta ng Genesis Cores. Brutal pero totoo ang mga sinabi ni James. Natahimik ang buong paligid. Nalito ang lahat sa mga pagbabago ng Mount Marty Alice. Noong nakaraan, hindi sila kailanman nakipaglaban para sa anumang bagay at palaging nakababa, hindi sinasangkot ang kanilang mga sarili sa sekta. Mga pangyayari. Ang mga taga-bundok Marty Alice ay nailunok lamang sa mukha ang kanilang galit. Nang pangungutya kanina. Ngayong 49 na ang sumali, sila ay biglang maging matapang at mapagmataas. Galit na pinandilatan ni Zerd si James. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay sinabi, fine. Gagawin ko. Bigyan ka ng 300 elixir sa Yereswan Daelm rank at 500. Sa Yereswan Zaelm rank. Tumingin si James kay Zerd at sinabing, we make the exchange right away. Hindi ko. Tulad ng pag-drag ng mga bagay ng masyadong mahaba sa mga taong hindi makatupad sa kanilang mga salita. Nabalisa si Zerd sa panunuyan ni James at nagngangalit sa loob. Gayunpaman, siya, naunawaan na kailangang magpigil ngayon. Hindi ito ang tamang oras na kumilos, ngunit mayroon siyang mga plano na maghayganti sa hinaharap. Ipinasok ni Zerd ang kanyang storage treasure kasama ang kanyang zen at hinalungkat ito. Siya nagpack ng 300 elixir sa Yereswan Daelm rank sa 3 magkakaibang mga bola ng enerhiya. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang 500 elixir sa
Years 1 Zalem rank sa 5 energy balls. Ang mga bola ng enerhiya ay lumutang kay James. Gayunpaman, hindi siya umabot sa sila. Sa halip, sumigaw siya, Mr. Walt, ikaw ang master ng Mount Martialis. Ikaw, dapat ang kumuha sa kanila. Walang pagdadalawang isip na inabot ni Perthicus at ibinulsa ang 8 energy ball. Kabanata 5943 si Zerd ay sumigaw, ano ang tungkol sa akin? Anak. Tumango si James sa kanyang mga kaibigan, at agad nilang itinulak ang pile na si Woodrow. Patungo kay Zerd. Hinawakan ni Zerd ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at sabik na sumigaw, Woodrow. Si Lila, na nanunood mula sa kawalan habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Sa wakas ay sinabi, ang ikalawang round ng pagsusulit ay hindi makumplito. Gayunpaman, ilang mga henyo ang nagpatunay sa kanilang sarili. I came to announce that those with a 6-star rating will be granted a spot to pumasok sa Forlet Land. Samantala, lahat ng iba ay sasali sa ikatlong pagsubok sa Demon Rehiyon 10 panahon mamaya. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang makapangyarihang Genesis ang lumitaw. Pumulupot kina Thea, Zerd, at Woodrow. The next moment, silang apat nawala sa lugar. Hindi man lang nakapagpalm si James kay Thea bago ito bigla nawala. Sumimangot si He at Bamulong, gaano kalakas si Lila. Lumapit sa kanya si Lucille at nakangiting sinabi, she's terrifyingly strong. Anyway, napakahusay mo sa pagsusulit. Hindi lamang ikaw ang nagranggo sa unang bahagi sa ikalawang pagsubok, ngunit nakuha mo ang pinakadakila kayamanan ng Timaeus sect. Higit sa lahat, nakatulong ka sa Mount Martialis na magkaroon ng malaking karangalan at pinayagan. Para mapabuti natin ang ating reputasyon. Puri ni Lucille kay James, saka inabot ito para tapikin ang balikat nito. Nagmamadaling umiwas si James at sinabing, huwag mo akong hawakan. Pagkatapos, binawi niya ang Years 1 Genesis Bell mula sa langit at itinago ito sa loob. Kanyang gininto ang katawan. Hindi sinasang-ayunan ni Lucille, you're acting all high and mighty right after I pinuri ka. Kung hindi mo man lang ako hawakan, paano tayo matutulog? Magkasama. Natahimik si James at hindi mapakali na magpaliwanag. Lucille. Naglakad siya papunta kina Zovian, Stephen at Truett. Matapos makita ang estado ng kanilang mga katawan, nadama ni James ang isang alon ng kalungkutan. Ang kanilang nasunog ang laman, at ni 1 pulgada ng kanilang katawan ay hindi maganda. Kondisyon. Naramdaman ni Zovian ang pag-aalala ni James at mabilis na tumayo. Ngumiti siya at sinabing, ayos naman kami. Sa katunayan, iniisip ko lang na magkaroon ng bagong katawan. Sumang-ayon din si Stephen, na nagsasabing, hindi rin ako kontento sa katawan ko. Mula sa iyo, may golden body, dapat may bronze body man lang ako, di ba? Ang mga pinsala ni Truett ay ang pinakamasama. Ang kanyang mga pisngi ay ganap na nasunog, ngunit siya nakangiting sabi, iniisip ko rin na baguhin ang itsura ko. Sa pamamagitan lamang ng sa paggawa nito tayo ay muling isisilang na mas malakas. Haha. Matapos makita ang kanilang walang pakialam na saloobin tungkol sa sitwasyon, huminga ng malalim si James. Hininga at binigyan sila ng isang malaking group hug. Nagyakapan silang apat, at ang matibay nilang pagkakatali ay naging dahilan ng kanilang pagkatakot tungkol sa kahirapan at makapangyarihang mga kaaway na mayroon sila. Binitawan sila ni James, inilabas ang 3 energy ball na naglalaman ng 300 elixir, at sinabing, para sa inyo. Sabay-sabay na umiling ang 3. Kunin mo na lang. Ipinasok ni James ang isang bola ng enerhiya bawat isa sa kanilang imbakan na mga kayamanan. Ang iba na nanunood mula sa kawalan ay nanunood ng inggit. Hindi nila inaasahan. James na huwag magtago ng kahit ano para sa kanyang sarili at ibahagi ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Pinatunayan ng kanyang mga aksyon na siya ay isang taong hindi makasarili. Para sa mga magsasaka, ang mga elixir ay mahalaga. Marami ang lalaban sa kanilang mga kapatid na may kaugnayan sa dugo sa ilang mataas na antas. Elixir. Biglang naputol si Perthicus, na nagsasabing, dapat na tayong bumalik. Ang ilan sa aming
Ang mga disipulo ay sasali sa ikatlong pagsubok at kailangang bumalik upang maghanda. Para dito, pagkatapos magsalita, ikinaway ni Perthicus ang kanyang kamay. Ang kanyang kapangyarihan ay bumalot sa paligid. James, Xavier, Stephen, Truett at Lucille. Pagkatapos, nawala sila sa pwesto. Kabanata 5944N ang pangunahing bulwagan ng Mount 1. Umupo si Zachary sa pinakamataas na upuan, nakikinig kay Zered, naluluha ang mga mata, nagrereklamo. Tungkol sa Mount Marty Alice at James. Nagulat siya sa narinig ni James. Hinihigop ang Genesis ni Zered sa pamamagitan ng paghampas sa Years 1 Genesis Bell. Itinaas ni Zered ang kanyang ulo, tumingin kay Zachary na may basang mga mata at sinabing, Mr. Zachary, masyadong malayo ang Mount Marty Alice. Tama na, pinutol ni Zachary si Zered. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad. Bumaba mula sa kanyang upuan, na nagsasabi, gaano na ba tayo katagal magkakilala, Zered? Bahagyang nagulat si Zered sa tanong nito. Nag-recompose siya at sumagot. Sinusundan kita simula noong nangyari kay Franciscus Yulan. Huminga ng malalim si Zachary at sinabing, noon, talented ka na. Alchemist sa Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation. Nakapasok ka na. Ang ika-9 na kapigatian kamakailan lang, tama ba? Naguguluhan si Zered kung bakit pumapalo si Zachary. Siya. Nakakunot ang noo at nagtanong, hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin, Mr. Zachary. Bumantong hininga si Zachary at sinabing, bumaba na ang iyong cultivation rank. Sa ngayon, ikaw ay nasa pagitan ng Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation Peak at mas mababang grado ng 9th Tribulation. Ang balita ay dumating tulad ng isang bolt mula sa asol. Naguguluhang tanong ni Zered, paano? Posible iyon. Dumaan ako sa isang malakas na kapigatian at halos mamatay para lang. Maabot ang Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Tumingin sa kanya si Zachary at sinabing, oo, nakarating ka sa Years 1 Dale. Ika-9 na kapigatian ng ranggo. Gayunpaman, ang iyong cultivation base ay hindi matatag. Sa panahon ng ang labanan sa 49, marami kang natalo sa Genesis, na nagresulta sa pagbagsak. Iyong cultivation rank. Hindi makapaniwalang tanong ni Zered, sinasabi mo ba na masyado akong nawala sa Genesis niyan? Demonyo habang nakulong sa ilalim ng Years 1 Genesis Bell. Mahinang sabi ni Zachary, kung hindi ka naniniwala sa akin, you can try to cast your dark Lotus Flames at tingnan para sa iyong sarili. Maaari mo pa bang ipatawag ang Siyam sa kanila? Mabilis na inilahad ni Zered ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang Dark Lotus Flames nang wala pag-aatubili. Sa sandaling iyon, Siyam na Dark Lotus Flames ang umiikot sa kanya. Tuwang-tuwang sinabi ni Zered, may Siyam na apoy. Okay lang ako. Tumingin sa kanya si Zachary, umiling at tumalikod. Hindi nagtagal, sumigaw si Zered mula sa likuran niya, anong nangyayari? Bakit ginawa? Ang isa sa aking apoy ay napatay. Imposible. Imposible ito. Binawi ni Zered ang kanyang Dark Lotus Flowers, pagkatapos ay itinapon ang supernatural power. Muli, Siyam na apoy ang lumitaw. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay napatay. Mas mabilis kaysa sa unang pagkakataon. Nanghina si Zered at bumagsak sa lupa nang mamatay ang apoy. Ang pagsusulit ay nagpatunay na ang kanyang cultivation na ranggo ay bumaba. Dumaan siya sa isang nakamamatay na kapigatian upang maabot ang ika-9 na kapigatian ng Years 1 Dale rank, ngunit ito ngayon ay walang kabuluhan. Hindi niya inaasahan ang isang powerhouse sa Years 1 Dale rank at dalawa sa ang Years 1 Dale rank para talunin siya at maging sanhi ng pagbagsak niya sa cultivation ranggo. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Zered matapos mapagtanto ang kanyang pagkawala. Mas masahol pa sa pagkawala niya. Nag-iisang anak na lalaki, na isang tanga. Ang kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkawala. Napabuntong hininga si Zachary. Nakatalikod kay Zered, sinabi niya, kailangan mong linangin. Sa mahabang panahon, pinili ko ang isang magandang lugar para sa iyo upang pumunta sa pag-iisa. Lumingon siya at tumingin kay Zered na nakahandusay pa rin sa lupa.
na may blankong ekspresyon. Pagkatapos, sabi niya, hindi mo kailangang mag-abala kay Mount Elixir's affairs for now. Habang wala ka, sasanayin at aalagaan ko siyang mabuti. Kabanata 5,945 daw ang itinaas ni Sir Ed ang kanyang ulo. At isang tulalang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Tanong niya, ikaw ba? Tinatanggalan ako ng titulo bilang Master ng Mount Elixir. Hindi na ba ako karapat dapat na maging Master ng Mount Elixir dahil lang sa aking bumaba ang cultivation rank? Malungkot na sabi ni Zachary, napakalaking pagkakamali mo pero nalilimutan mo pa rin. Nasaktan mo ang isang tao na hindi mo dapat gawin. Kung hindi ka aalis ngayon, hindi mo magagawa pagdating niya. Pagdating ng panahon, hindi ka basta-bastang bababa sa cultivation rank. Mamamatay ka. Mabilis na bumangon si Sir Ed mula sa lupa, nanlaki ang kanyang mga mata, at nagtanong, sino sila? Pinag-uusapan mo. 49 ba ito mula sa Mount Mart ialis? Mayroon ba siyang isang makapangyarihang tao sa likod niya? Marahan na bamantong hininga si Zachary at sinabing, magaling ka pa rin kung gagawa ka ng kalaban. Mula sa 49. Gayunpaman, nasaktan mo si Igor Sadler mula sa Skynet. Si Zerd ay nagsimulang manginig sa takot. Umiling siya sa hindi makapaniwala, umatras. At sinabing, imposible. Paano ito posible? Ano ang kailangan ng pangyayaring ito? Gawin kay Igor. Si Igor ba ang taong sumusuporta sa Mount Mart ialis? Saway ni Zachary sa kanya, wala ka pa ring ideya. Mula sa 3 alagad. Iyong Dark Lotus Flames na sugatan, isa sa kanila ay ang Young Master ng Skynet. Truett. Nalaglag ang panga ni Zerd sa gulat. Bahagyang ipinikit ni Zachary ang kanyang mga mata, muling bamantong hininga, at sinabing, matanda na siyang kaibigan ni. Sa akin. Bagamat masama ang ugali niya, kadalasan ay pumikit ka. Karamihan ng mga bagay dahil sa ating pagkakaibigan. Gayunpaman, hindi siya naglalaro kapag tungkol sa kanyang anak. I doubt na hahayaan niya ito. Go kahit sa pagkakaibigan natin. Histeryosong sigaw ni Zerd, mali lang yan. Normal lang sa mga friendly battle. Mangyari sa Timaeus sect. Kung talagang nagmamalasakit siya sa kanyang anak, hindi dapat siya pinadala sa sekta natin. Malamig na tanong ni Zachary, friendly battle ba talaga? Pareho ba kayong dalawa ng parehong henerasyon? Kahit na siya ay isang powerhouse sa Yereswandale. Ika-5 kapigatian ng rank kapag hindi niya nasilyuhan ang kanyang ranggo sa paglilinang, siya ay junior mo pa rin sa maraming henerasyon. Para sa kapakanan ng pagsubok, tinataka ni Truett ang 70% ng kanyang lakas. Nasa middle grade pa lang siya ng Yereswandale rank 7th. Kapigatian kapag sinaktan mo siya. Nawala na ang huling pag-asa ni Zerd na gumawa ng dahilan para makaalis sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Tumayo siya sa pwesto. Ganap na natulala. Mataimtim na sinabi ni Zachary, bilisan mo at umalis. Hindi ko alam kung kailan ang matandang iyon. Punta ka sa sekta namin. Kung hindi ka nawala noon, hindi kita mapoprotektahan. Nawalan ng pag-asa si Zerd. Nanginginig na tanong niya, saan mo ba ako gustong pumunta? Pumunta. Ang Demon Sea. Sagot ni Zachary, saka nagtaas ng kamay. Hinampas niya ang lupa na may makapangyarihang Genesis, at mabilis itong nabuo sa isang Genesis. Pagbuo ng teleportasyon. Malungkot na pumikit si Zerd at sinabing, hanggang kailan ako aalis? At saka, sino ang mamamahala sa Mount Elixir? Biglang may nagngangalit na dagandong mula sa labas ng main hall, Zachary. Umalis ka na. Dito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zachary, at sinabi niya, nandito siya. Bilisan mo at umalis ka na. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Zachary si Zerd at inihagi sa teleportation. Pagbuo. Sa sumunod na segundo, mabilis niyang hiniwalay ang porma sayon at tumalikod. Maya-maya, lumitaw ang matipunong figure sa loob ng main hall. Kabanata 5,946 na sumugod si Igor sa pangunahing bulwagan. At sumigaw, hindi mo ba ako narinig? Agad siyang tinanggap ni Zachary na nakangiti at sinabing, Hoy, Igor. Ano nangyari?
Bakit galit na galit ka? Pinandilatan siya ni Yegor at sinabing, "Caught the act." Nasaan si Zerd? Hanapin mo siya para sa akin. Balatan ko siya. Napangiti si Zachary sa harap ng galit ni Yegor at sinabing, "How about you have a Genesis common pill at magpahinga ka muna." Habang nagsasalita, nagpatawag si Zachary ng shining pill sa kanyang kamay. Sinulyapan ito ni Yegor, itinulak ito, at sinabing, "Gusto kong makita si Zerd. Kaagad. Kung hindi, pupunta ako sa Mount Elixir at papatayin ang lahat." Pakiramdam ni Zachary ay walang magawa ngunit nananatili pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Yegor. Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa Beauregard at mayroon. Mabilis itong hinarap." Sumimangot si Yegor at nagtanong, "Paano mo ito nahawakan?" Napabuntong hininga si Zachary, hinayla si Yegor sa isang upuan sa tabi niya, at sumagot, "Ang 36 na. Ang mga punong matatanda na inatas ang mga siwa sa pagsusulit ay pinaalis, at ang mga base ng paglilinang ay tinatakan. Pagkatapos, ipinadala sila sa Infinite Ground upang maging nakakulong para sa isang entrepot." Tungkol sa master ng Mount Elixir, si Zerd, na nang-aapi sa kanyang mga juniors at sinira ang rules, inalis na namin ang kanyang cultivation rank at tinanggal siya sa kanya posisyon. Siya ay nakakulong sa loob ng Demon Region. Tinapik ni Zachary ang balikat ni Yegor at sinabing, "Nag-ayos na rin kami. Upang mabayaran ang iyong anak para sa kanyang mga pinsala. Ang kanyang katawan ay nawasak, kaya namin naglaan ng 100 elixir sa Years 1 Dale rank para tulungan siyang makabangon. Dahil nagpakita siya ng interes sa pagsali sa Forlet Trial, bibigyan siya ng A. Kota. Hindi mahanap ni Yegor ang anumang butas o pagkakamali sa paghawak ni Zachary sa sitwasyon, at nawala ang kanyang galit. Bago siya dumating upang maghanap ng isang paliwanag, nakapag-ayos na si Zachary. Gayunpaman, biglang may naisip si Yegor. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagtanong, "Talaga bang inalis mo ang cultivation base ni Zerd? Titiisin mo ba para gawin iyon?" Huminga ng malalim si Zachary, saka sinabing, "He did such shameful things in front of so maraming alagad. Bakit ko siya iingatan? Kahit hindi ko ay abolish ang kanyang cultivation base, sa tingin mo ba ay magkakaroon pa rin siya ang lakas ng loob na magpatuloy bilang Mount Elixir's Master?" Natalo siya sa mga cultivator sa Years 1 Zalem rank at Years 1 Dale rango. Ang kanyang cultivation base ay basura na nawala ng napakalungkot. Paano matitiis ng ating sekta ang isang taong walang birtod na tulad niya? Nang makitang nagsasalita si Zachary ng matuwid, same time na sinabi ni Yegor, "Hindi mo nahawakan." Patas ang sitwasyon. Biglang tumibok ang puso ni Zachary. Tinanong niya, "Ano ang ibig mong sabihin?" Tinitigan ni Yegor si Zachary at sinabing, "Naglaan ka ng 100 elixir sa anak ko. Ngunit narinig ko ang isa pang 2 disipulo ay nasugatan din. Nabayaran mo ba sila?" Nawalan ng masabi si Zachary. Mahinahong sinabi ni Yegor, "Hindi iyon makatarungan. Bakit anak ko lang ang binigay mo? Paano naman ang 2 pang nasugatan? Paano makihalubilo ang anak ko sa mga kaedad ko kung bibigyan mo siya ng preferential treatment?" Ako, sumang-ayon na hayaan siyang sumali sa sekta ng Timos upang magkaroon ng karanasan at gumawa ng ilan. Mga kaibigan, ngayong pinapaboran mo na siya, ano na lang ang iisipin ng iba sa kanya? Napaharap sa hindi nasisiyahang ekspresyon ni Yegor, napabuntong hininga si Zachary at sinabing, "Totoo. Para maging patas para sa lahat, ibibigay ko rin sa 2 pang nasugatang disipulo ang parehong dami ng elixir. Kontento ka na ba?" Kabanata 5947 tinuro ni Yegor si Zachary at ang sabi, "Iyan ang paraan. Ipasa sila sa akin. Tutulungan kitang ipadala sila sa Mount Mart ialis. Gusto ko ring tulungan ang aking anak na lumikha ng ilang mga koneksyon." Gulat na tinitigan siya ni Zachary. Bumuo si Yegor at nagtanong, "Niloloko mo lang ba ako?" "Siyempre hindi." Umiling si Zachary. Tapos, tumalikod siya at sumigaw, "Dalhan mo ako ng 200 Genesis cores." Bumaba ang ekspresyon ni Yegor, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan.
Nahaharap sa kanyang saloobin, naramdaman ni Zachary na walang magawa. Gayunpaman, walang iba. Choice dahil si Zed nga ang dahilan ng insidente. Nilabag niya ang kanilang tuntunin at nasaktan si Yegor. Kung nakasakit sila ng ibang tao, magugulo sana ang Taimo sect. Sa kabutihang palad, ang Skynet ay nasa mabuting pakikitungo sa Taimo sect sa ngayon. 1/3. Ayaw ni Zachary na masira ang kanilang relasyon sa mga ganitong minor conflicts. Hindi nagtagal, isang matanda ang nagmamadaling pumasok sa pangunahing bulwagan. Naglagay siya ng 2 enerhiya. Mga bola na naglalaman ng 200 Genesis cores, pagkatapos ay lumabas. Ang pangunahing bulwagan ng Timaeus sect ay may makapangyarihang restrive barrier. Walang tao. Pinapayagang lumipad o mapunit sa espasyo upang mag-teleport sa bulwagan. Hindi mabilis na makaalis gamit ang kanyang kapangyarihan, mabilis lamang na kunin ni Yegor ang energy balls at tumakbo palabas ng hall. Sumigaw si Zachary, paano kung sasamahan kita? Sumagot si Yegor, ituloy mo ang iyong negosyo. Bibisita lang ako saglit. Nakahinga ng maluwag si Zachary. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Yegor. Madali, at gustong pumunta sa Mount Elixir para i-verify ang sitwasyon. Tao. Buti na lang at naiteleport na niya si Zed palabas ng Taimo sect. Kung hindi, ang mga bagay ay talagang magiging komplikado. Mr. Zachary. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zachary, at may awtoridad siyang nagtanong, ikaw ba? Makita siya. Oo. Tumango si Layla. Nag-aalalang tanong ni Zachary, nagtungo ba siya sa Mount Elixir? Tumango ulit si Layla at sumagot, oo. Pero hindi ako nandito para pag-usapan ito. Alam ko. Gusto mong pag-usapan ang tungkol sa 49, tama ba? Napabuntong hininga si Zachary. Pumunta siya sa upuan niya at umupo. Sinabi ko na sa iyo. Hanggat hindi siya pupunta sa Demon Prison, iwanan mo siya. Nag-iisa pansamantala. Pabulaanan ni Layla, pero, Mr. Zachary, hindi ba tayo magsasabi ng banta sa atin? Nagangat ng ulo si Zachary, tumingin kay Layla, at tumawa, you're a genius. Gayunpaman, kumpara sa iyong lakas sa pakikipaglaban, ang iyong mga kasanayan sa pag-estratehiya ay kulang. Dapat mong hasain ang iyong mga kakayahan. Mr. Zachary. Zachary interrupted her, saying, go accompany our saintess. Ang puso niya. Sa ibang lugar ngayon. I guess the saying that daughters always end up living is tama. Nang makitang ayaw ni Zachary na pag-usapan si James, tumayo si Layla. Bigo. Maya-maya'y pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at lumabas ng bulwagan. Kabanata 5948 nagtipon si James at ang iba pa. Sa bundok no. 3. Sina Zovian, Stephen at Truett ay hindi nagmamadaling pagalingin ang kanilang sinunog ang mga katawan at sumama din sa kanila. Sa Beauregard test, malaki ang nakuha nilang 4. Hindi na kailangan sabihin, nakakuha si James ng isang mahusay na reputasyon. Sa kanyang laban, hindi lang siya linisin ang Mount Marty alis ng pamagat ng pinakamahinang bundok ng Taimo sect, ngunit nakakuha din siya ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Inilabas ni Perthicus ang mga energy ball na puno ng mga elixir at pinayagan ang mga ito lumutang sa harap ng lahat. Sa loob ng mga bola ng enerhiya ay may 300 elixir sa Yereswan Daelm rank, plus 500 pa sa Yereswan Daelm rank. Kahit sa ang sinaunang mundo ng Genesis, iilan lamang sa mga sekta ang may napakaraming mapagkukunan. Mayaman kami. Excited na pinunasan ni Quattro ang kanyang mga kamay. Tumingin si Perthicus kay James at sinabing, alam mo ang bilang at grado ng ang mga elixir, kaya sige at ipamahagi mo sila. Umiling si James at tumanggi, ikaw ang master ng Mount Marty Alis. Paano ako ang mamamahagi ng mga ito? Ngumiti si Lucille at sinabing, ikaw ang pinakamahalagang contributor sa pagkakataong ito. Kung wala ka, ang Mount Marty Alis ay makikilala pa rin bilang pinakamahina at pinakamahina. Pinagtatawanan ng iba. Hindi tayo magkakaroon ngayon. At saka, kung kami lang ni Mr. Walt, hinding-hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob para hamanin ang isang tao sa Yereswan Daelm Ranks 9th Tribulation.
Sumang-ayon si Perthicus, tama siya. Kahit na isa kami sa Taimo sect. 7 mounts, palagi kaming minamaliit. Sipsipin lang natin. Up dahil kami ay masyadong mahina. Ngayong natalo na namin ang Mount Elixir's Master, lubos naming napabuti ang aming katayuan at prestihiyo. Mula ngayon, ako na ang master ng isang 3-star bundok. Utang ko sa'yo. Tungkol sa mga elixir na ito, maaari mong gawin sa kanila habang ikaw. Ikanaway ni James ang kanyang kamay at pinutol siya, sinabing, cut it out. Ako ang isa na nagdulot ng gulo. Kung hindi dahil sa tulong mo, namatay na ako. Huwag na tayong magpumilit at maghilamos. Dahil nakakuha kami ng napakahusay kapalaran, ibahagi natin ito. Kayong dalawa ay dapat magkaroon ng 100 elixir sa Years 1 Dale rank bawat isa. Ibabahagi namin ng aking mga kaibigan ang natitira. Daan. Kukunin din natin ang isa pang 100 ng elixir sa Years 1. Zale rank. Tulad ng para sa iba sa kanila, maaari mong ipamahagi ang mga ito sa mga alagad na may malaki ang potensyal para umunlad din sila. Nagulat si Perthicus at Lucille sa mungkahi ni James. Hindi sila kailanman expected James, the greatest contributor to their success, to be so mapagbigay. Para sa mga magsasaka, ang mga elixir ay mahalagang mapagkukunan. Sila ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. At marami ang magsusumikap para makakuha ng mga dekalidad na elixir. Bukod dito, ang mga elixir sa harap nila ay may mataas na kalidad at ginawa ng Mount Elixir. Sila ay mahalaga at hindi madaling makuha. Tumingin si James sa kanila at sinabing, anong meron? Ang paraan ng pamamahagi ko sa kanila. Hindi nararapat. Tulala na sabi ni Perthicus, pinahirapan mo kami. Nararamdaman namin. Guilty sa pagtanggap ng marami. Kung tutuusin, wala naman kaming masyadong ginawa. At the same time, alam namin na ginagawa mo ito ng may magandang intensyon, kaya gagawin mo. Mukhang nagpapanggap din tayo na hindi sila tinatanggap. Gustong sumagot ni James ngunit naputol ito ni Lucille. Tinanong niya, ikaw ba? Alam mo ba ang halaga ng mga elixir na ito? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa mga kasamang lumaban ng magkatabi, handang mamatay? Magkasama. Pareho kayong lumaban kay Zerd, isang powerhouse sa Years 1. Ika-9 na kapigatian ni Dale rank. Naisip ba ninyong dalawa ang kahihinatnan ng matatalo bago tumayo laban sa kanya? Natigilan sina Perthicus at Lucille sa kanyang mga sinabi. Malamang ginawa mo, tama. Ngumiti si James at sinabing, pero nagpasya ka pa rin. Lumaban sa tabi ko. Nakipaglaban ka man para protektahan ako o ipagtanggol ang Mount Marty Alice karangalan, kami ay tumayo ng magkasama. Kabanata 5949 na hinarap namin ang isang malakas na kalaban. Ngunit pareho kayong humawak ng inyong mga sandata. Kahit na mas mahina kami, doon. Sandali, handa kaming lumaban hanggang kamatayan ng magkasama. Ang ilang mga elixir ay walang halaga kumpara sa bond na pinagsaluhan namin. Nagkatinginan sina Perthicus at Lucille, saka tumango ng may pag-iisip. Proud na sabi ni James, ang Great Genesis Worlds at Micro Genesis daw. Iginagalang at sinasamba ng mga mundo ang malakas. Gayunpaman, nakilala kita at napagtanto ang pahayag ay hindi nangangahulugang totoo. Well, at least hindi para sa amin. Lahat ng tao sa hall ay natigilan sa sinabi ni James. Bigla silang natauhan. Hindi pa sila umabot sa punto kung saan ang paglilinang ay naging kanilang lahat. Hindi nila itinapon ang lahat, lalo na ang kanilang mga damdamin. Kahit ilang beses nilang reforma ang kanilang mga katawan, kailangan nila ng kaluluwa para mabuhay. At maglakbay sa mundo. May kaluluwa sa kanilang mga katawan, imposibleng wala. Damdamin. Kung hindi, hindi sila naiiba sa mga hayop. Nabigyang inspirasyon ni James ang mga nasa bulwagan, at lalong lumaki ang kanilang paghanga sa kanya. Makabuluhang. Inabot ni Lucille, kinuha ang isa sa mga energy ball, at sinabing, kukunin ko. Kung hindi tayo ituring na buhay at kamatayang kasama, di ba? Paano tayo lalaban? Sa tabi ng isa't isa sa hinaharap kung hindi tayo buhay at kamatayang mga kasama. Matapos pakinggan ang mga salita ni Lucille,
Tumango si Perthicus at kinuha ang isa sa mga bola ng enerhiya. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang 4 na bola ng enerhiya na naglalaman ng mga elixir sa ang Years 1 Zalem rank. Tumingin si James kay Quattro, na halos maglaway na sa excitement, at sinabing, "Kunin mo sila. Mula ngayon, ang aming mga gamit ay iiwan sa iyo para sa pag-iingat." Akin. Akin. Agad na sinunggaban ni Quattro ang mga bola ng enerhiya at inilagay ang mga ito malayo. Mabilis siyang umatras sa isang sulok, hindi pinansin ang salita safekeeping mula kay James. Pinagmamasdan siya ni Zovian at ng iba pero walang sinabi. Lahat kami ay nagdusa ng kaunting pinsala sa laban. Tumingin si Perthicus. Sina Zovian, Truett, at Stephen, na nagsasabing, lalo na kayong tatlo. Bagaman hindi ka nakasali sa ikalawang pagsusulit, ang ikatlong pagsubok ay mangyayari pa rin sa 10 panahon. Gamitin ang oras na ito upang pagalingin ang iyong mga pinsala. Hindi ito magiging madali upang makipagsapalaran. Ang Demon Prison. Sabay-sabay na tumango si Zovian at ang iba pa. Tumingin muli si Perthicus kay James at sinabing, bagaman may pwesto ka sa Forlet trial ng maaga at hindi na kailangang pumunta para sa ikatlong pagsubok sa Demon Prison, pinakamahusay na pag-aralan mo ang Years 1 Genesis Bell na ginawa mo. Nakuha. Maaaring magamit ito sa panahon ng Forlet trial. Tumango si James bilang tugon. Si Perthicus ay awkward na umubo ng ilang beses, saka tumingin sa lahat. Hindi natural at sinabing, iyon lang. Lahat ay na-dismiss. Ituloy mo ang ano mo. Kailangang gawin. Kailangan din nating magpagaling. Pagkatapos magsalita, tumingin si Perthicus kay Truett saglit, saka siya umalis. Tanong ni Lucille na may kaakit-akit ng ngiti, I'd like to stay to cultivate also. Ikaw. Guys will not mind me join, right? Nagulat si James at ang kanyang mga kaibigan sa tanong niya. Agad namang sumugod si Quattro na kanina pa nagtatago sa isang sulok. Umiling siya. Ang kanyang ulo at sinabing, syempre, wala kaming pakialam sa iyo. Higit ka sa maligayang pagdating. Bago pa matapos magsalita si Quattro, pinaalis na siya ni Lucille. Genesis. Nagkatinginan si James at ang iba pa at tumawa. Biglang tumayo si Truett at sinabing, aalis muna ako. Matapos ipaalam kay James ay mabilis itong nawala. Kabanata 5950 biglang lumitaw si Truett sa isang kaparangan na matatagpuan sa timog kanluran ng Mount Marshall ay tiningnan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa likod ang mga kamay, na may A. Sumimangot. Tapos, tinanong niya, may hindi ka ba masasabi ngayon lang, Mr. Walt? Bakit mo hiniling na magkita tayo dito? Lumapit si Perthicus at sinabing, hindi ko gustong ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Kaya kinailangan kitang makilala ng personal. Nagdududang tanong ni Truett, ano ang ibig mong sabihin? Binaliktad ni Perthicus ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang nagniningning na bola ng enerhiya. Mayroong 100 elixir sa Years 1 Dale ranks 5th. Kapigatian. Kunin mo sila. Ang bola ng enerhiya ay lumutang papunta kay Truett. Sandaling natigilan si Truett. He recomposed and asked playfully, hindi ba? Masyado kang mapagbigay, Mr. Walt. 100 elixir sa Years 1 Dale. Ang ikalimang kapigatian ng rank ay higit pa sa ating natamo. Tumawa si Perthicus at sumagot, nag-o-overthink ka. Paano ako magkakaroon? Posibleng nakakuha ng napakaraming dekalidad na elixir. Nababaliw na rin ako dahil sa kahirapan. Ito ay kabayaran para sa iyong nasugatan na katawan. Ito ay mula sa punong tanggapan. Agad na tumigas ang ngiti ni Truett. Tanong niya, it's compensation. Ako ba ang isa lang ang binabayaran? Tumango si Perthicus at sumagot, oo. Tanong ni Truett, paano sina Zovian at Stephen? Pati ang kanilang mga katawan. Lubhang nawasak. Kung sila ay magbabayad, dapat nilang ibigay ito. US. Bakit ako lang? Napapikit si Perthicus at sinabing, dahil anak ka ni Yegor. Sa iyong pagkakakilanlan. Natural lang nabigyan ka ng headquarters ng espesyal na pagtrato. Ngumuso si Truett, anong joke? Bagamat young master ako ng Skynet, isa rin akong elder ng Mount Martialis.
Pinapaborin ba ako ng Timos sect kaysa sa iba, o may iba pa bang lihim na motibo? Huminga ng malalim si Perthicus at sinabing, tama ka. Pinalamanan ito ni Elder Lila. Elixir sa aking storage space at inutusan akong ibigay ang mga ito sa iyo sa publiko. May dalawang dahilan para hilingin sa akin na gawin ito. Una, sigurado silang dadating dito ang tatay mo, Yegor, para mag-imbestiga pagkatapos pag-aaral tungkol sa iyong mga pinsala. Kaya naman, gusto nilang gantihan ka para kumalma ka. Galit ni Yegor. Pangalawa, gusto nilang maghasik ng discord. Ang Mount Martialis ay nagkaroon ng kamangha-manghang mga resulta. Sa ikalawang pagsubok, talagang nalampasan namin ang Mount 1 dahil sa 49. Although gumawa kami ng pangalan para sa Mount Marshall is after the fight with Zurid, kami itinulak din ang ating sarili sa spotlight at naging target ng publiko. Pagpuna, your Skynet's young master, and your father is behind you. Kung mananatili ka sa Mount Martialis, ikaw ang magiging pinakamalaking suporta namin. Kasama mo dito, dapat nakasama mo sila. Mag-ingat kapag sinusubukang guluhin ang US. Napapikit si Truett at sinabing, kaya sinusubukan nilang pukawin ang hindi pagkakasundo. Nagbibigay sa akin ng ganyan. Ang mapagbigay na kabayaran ay magpapainggit sa aking mga kaibigan, at sila ay magagalit sa akin. Para dito, sa kalaunan, magkakaroon ako ng pagpipilian kundi umalis sa Mount Martialis. Mataimtim na tumango si Perthicus. Malamig na sinabi ni Truett, napakalaking planong pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ang Timaeus sect ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Ancient Genesis world at ito din ang ubod ng matuwid na alyansa. Gayunpaman, nagsasabuatan sila at naglalaro ng napakarumi. Mga trick. Napakawalandia. Huminga ng malalim si Perthicus at sinabing, I asked to meet privately to avoid. Komplikado ang mga bagay. Kinawean ni Truett ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang gawin ito. Nagtitiwala ako sa aking mga kaibigan. Kaya mo yan sa harap nila. Tinitigan ni Perthicus si Truett at nagtanong, sigurado ka ba? Ito ay 100 elixir. Sa 5th tribulation ng Eurus-1 rank. Ito ay talagang mahalaga, at sa gayon, mas mahusay kaysa sa mga elixir na nakuha namin. Hindi sila maaaring maging mas mahalaga kaysa sa aking mga kaibigan, na handang mamatay ng magkasama. Sagot ni Truett, katulad ng naunang pahayag ni James. Tapos, siya agad nakipag-ugnayan kay James. Mukhang gamaan ang loob ni Perthicus pagkatapos ng pakikipag-usap kay Truett. Napagtanto niya iyon. Ang dating manggugulo ay nagbago at mas mature na ngayon. Kabanata 5951 sa lalong madaling panahon, kasunod ng mga pagbabago ng espasyo, lumitaw si James. James, nasaan si Zovian at ang iba pa? Nag-aalalang tanong ni Truett. Nagsimula na silang magpagaling. Napatingin si James kay Perthicus. Tumawag ka ba? Nandito ako para makilala si Mr. Walt. Umiling si Truett. Pagkatapos, ipinaliwanag nila ni Perthicus ang lahat. James. Matapos pakinggan ang lahat, ngumiti si James. Matagal ko nang alam na ang Timaeus magiging ganito ang sekta. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Truett. Hindi naman big deal. Nagbibigay sila ng isa. Daang Eurus-1 ranks 5th tribulation elixir. Dapat maging tayo mga tanga para tanggihan sila. Kung gusto namin sila, dapat ikaw ang tumanggap sa kanila. Determinado, Truett. Sinabi, ikaw ang aming gulu god. Tumango si James bilang tugon. Pagkatapos, binawi niya ang energy ball na lumulutang sa langit. Sige. May iba pa ba? Hindi inaasahan ni Truett na ganoon kadaling pumayag si James. Nagmamadaling tinanong niya, James. Wala ka bang ibang opinyon tungkol sa bagay na ito? Ito ay simula pa lamang. Nakangiting nagpatuloy si James, it's nothing new. May mga scheme pa mamaya. As long as we're in this together, hindi sila pwede paghiwalayin ang US. Sa pagbanggit niyan, sinulyapan niya si Perthicus. Mr. Walt, ano ka? Tingin. Awkwardly, tumango si Perthicus. Ang pagkakamali ko. Dapat ay kinuha ko ito noong. Ang lahat ay nasa paligid lamang ngayon. Nagmuni-muni siya sa kanyang mga pagkakamali.
Kahit na tumaas ang bundok Marty Alice, hindi na mababago ni Perthicus ang kanya. Maingat at duwag na pagkatao. Bumalik na tayo. Paalala ni James kay Truett, nakatakda na ang time formation. Pataas. Magmadali at ibalik ang iyong pisikal na katawan. Kailangan mo pa ring lumahok sa ikatlong round. Hindi niya kailangang lumahok sa ikatlong round. Biglang sinabi ni Perthicus. Inilagay siya ng sect leader sa listahan ng 20 tao na pipiliin. Lumahok sa Forlet trial. Nang marinig iyon, bumalik sina James at Truett para tingnan si Perthicus. Kakaiba. Ito ang desisyon ng sect leader. Nakaramdam ng awkward si Perthicus. Gaano kalaki ang loob? Ngumuso si Truett at sinabing, sasali ako sa pangatlo. Bilog. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap at nawala. 2 hakbang pasulong si Perthicus. Hoy, teka, may iba pa ba? Tanong ni James. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Paliwanag ni Perthicus, natatakot ako na si Truett. Malalagay ako sa mahirap na posisyon, kaya ako. Mabuti ang ginawa mo. Tumango si James sa kanya. Gayunpaman, upang maiwasan ang paglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon, pinasama mo siya at lalo pang nahihiya. Iniwan ang mga salitang iyon, gumawa si James ng hakbang para umalis. Gayunpaman, sa proseso ng paggawa nito, siya ay nilamon ng isang napakagandang enerhiya mula sa kawalan. Ito, kinuha siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa hindi pamilyar na lugar siya. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na figure. Nasa likod ng huli ang kanyang mga kamay. Likod, nakaharap ang likod niya kay James. Yegor. Chapter 5952, ang bilis mo. Halos hindi ko na kaya. Mahuli ka. Nakaramdam ng asol si Yegor. Napangiti si James. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Yegor at tumabi sa kanya. Gawin mo lahat. Sa iyo sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation tulad ng manghuli ng mga taong ganito. Depende iyan sa relasyon natin sa tao. Iniabot ni Yegor ang kanyang kamay. Kung wala kaming magandang relasyon, baka mahuli ko yung tao na parang isda at crush mo siya. Sabay tawa ni James. Salamat sa pagkaawa mo sa akin noon, dahil ako buhay pa. Lumingon si Yegor at tumingin kay James. Nabubuhay sa isda ng ibang tao. Ang pond ay iba sa pamumuhay sa sarili mong fish pond. Sigurado akong narinig mo na ang lahat. Huminga ng malalim si James. Itinaas ni Yegor ang kanyang ulo at sinabi, si Zachary ay maaaring mukhang mabait, ngunit siya ay talagang mabisyo. Siya ay isang napakahirap na kalaban. In between words, sumulyap siya kay James. Since pinili mong maglakad dito, landas, haharapin mo ang mga ganitong kalaban at sitwasyon. Handa na ako. Tumango si James. Ngunit medyo interesado ako sa isang tao. Maging interesado ka muna sa mga ito. Pagkatapos, nagpatawag si Yegor ng 2 bola ng enerhiya noon. James. Ito rin ba ay Years 1 Dale Rank Genesis Elixirs? James noon. Nagulat. Oo. Tumango si Yegor. Dahil gusto ni Zachary na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, ako magpapagawa para sa kanya at magpapanggap na wala akong alam. Nakuha ko ang 2 ito. Daang Years 1 Dale Rank Genesis Elixirs mula sa Zachary. Nakuha ko sila para sa iyong 2 kaibigan na napinsala ang pisikal na katawan. Nang marinig iyon, tinitigan ni James si Yegor na parang nakatitig sa isang halimaw. Ginagawa ito ng lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak, ngunit si Zered ay nasa totoong problema. Huwag mo siyang idadamay. Ipinikit ni Yegor ang kanyang mga mata. Naglabas ang Skynet ng kamatayan. Utos. Kung buhay si Zered, gusto nila siyang makita. Kung patay na siya, gusto nilang makita siya. Bangkay. Tumakas ba siya dahil sa takot? Nagulat si James. Hindi siya tumakas. Sinabi ni Yegor, siya ay pinaalis ni Zachary ng napapanahon. Pero, hindi inaasahan ni Zachary ang assessment at ang planong Forlet trial. Pantirya muna ang kanyang pinagkakatiwalaan. Lahat ito ay salamat sa iyo. Nang marinig iyon, nanlaki ang mata ni James. Lagi na lang bang scheme ito? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Napatingin si Yegor kay James. Sa pamamagitan ng
Teka, kanino ka interesado? Nag-alangan si James bago nagtanong, kilala mo ba si Lucille? Tapos, kakaibang tumingin si Yegor kay James. Anong meron? Gusto mo ba? Kanya. Paano ito posible? Nagmamadaling umiling si James. Na-curious ako. Kanya. Lalo na ang identity niya. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Beauregard at Sured, lumitaw si Lila. She sealed ang pagtatanim ng 36 na powerhouse sa Yerswandale ranks 9th. Kapigatian na may pananagutan sa pangangasiwa. Sa kabilang banda, si Lucille, ang Grand Priestess ng Mount Marty alis na noon. Sa third tribulation ng Yerswandale rank, isinumpa ng publiko si Lila. At ang Timaeus sect. Sa opinyon ni James, alam ni Lucille ang kanyang ginagawa. Matapang siya. Doon. Dapat ay isang sekreto sa likod nito. Napatunayan ng paulit-ulit na gustong patayin ni Lila si James para protektahan si Sured, ang Pickmaster ng Mount Elixir. Wala siyang pakialam na baka masaktan siya. Si Thea, ang Grand Priestess ng Timaeus sect. Gayunpaman, pagkatapos na isumpa ni Lucille, nagbago ang isip niya at pinilit Sured para humingi ng tawad at magbayad sa kanila. Kaya naman, curious si James sa pagkakakilanlan ni Lucille. Bakit siya matatakot ni Lila? Kabanata 5953 pagkatapos ng ilang sandali na tumahimik. Biglang huminga ng malalim si Yegor. Lahat ng sumubok na alamin ang sikreto niya. Nauwi sa patay. Sigurado ka bang gusto mong malaman ang tungkol dito? Nang marinig iyon, nagulat si James. Ganon ba kahiwaga si Lucille? Lucille. Sinulyapan ni Yegor si James bago umiling. Hindi, pangalan niya. Hindi si Lucille. Dati siyang Yarn Thornton. Yarny Thornton. Kumunot ang noo ni James. Kamag-anak ba siya ni Zachary ng Timaeus? Sekta. Oo. Kumunot ang noo ni Yegor. Siya ang kahihiyan ni Zachary, ang produkto ng isang masamang relasyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni James. Ipinikit ni Yegor ang kanyang mga mata bago sinabing, ang ina ni Yanni ay isa kay Franciscus. 4 na alagad. Siya ay isang powerhouse sa tuktok ng Yerswandale. Ika-9 na tribulation ng rank at umabot na sa Second Martial's combat form. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Dark World at Righteous Alliance, kay Yami. Nahuli ang ina. Hinayaan ng matuwid na alyansa si Zachary na magbantay. Kanya. Tapos, habang binabantayan siya ni Zachary, nagmahalan sila, at nanganak siya. Sinulid. Hulaan ni James. Sinulyapan siya ni Yegor at tumawa. Ang wild ng imagination mo. Ano ka ba? Kahit iniisip. Kilala ang ina ni Yami bilang ang pinakamagandang babae sa Dark World. Kanya. Mas malakas ang cultivation at combat power kaysa kay Zachary. Kaya, bakit? Gusto niya ba siya? Sa oras na iyon, si Zachary ay hindi pa naging pinuno ng Timaeus sect. Sa malalim na pag-iisip, sinabi ni James, ibig bang sabihin, iniinom ni Zachary si Yami? Ina o gumawa ng ilusyon? Tapos, Yarn. Ipinanganak. Bakit ang iyong mga pag-iisip ay puno ng mga baluktot na bagay na ito? Walang imek, Yegor. Nakatitig kay James. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ilang babaeng buhay na nilalang mayroon ka. Pinahirapan sa gayong mababang pamamaraan. Nagmamadaling umiling si James. Hindi ako gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Tumawa si Yegor at tinuro siya bago sinabing, tama ang hula mo. Gumamit si Zachary ng mga kasuklam-suklam na taktika para gumawa ng maruruming bagay noong ina ni Yami. Malubhang nasugatan. Kasunod nito, ipinanganak si Yami sa Demon Prison. Malaki ang epekto ng bagay na ito kay Zachary. Noong siya ay tumatakbo para sa matuwid. Lider ng alyansa, may gumamit ng pangyayaring ito para ibagsak siya. Sa ganoong kritikal na sitwasyon, sinubukan ni Zachary na alisin ang kanyang anak na babae. Sa pagbanggit niyan, napatingin si Yegor kay James. Iyon ay sa pivotal moment na iyon. Napinili ng nanay ni Yami na ilantad ang sarili. Siya ang nag-activate ng blood curse. Tinuruan siya ni Franciscus at sinumpa sina Zachary at Yami. Pareho nilang. Ang mga tadhana ay symbiotic. Ang sumpa ay hindi kailanman maaalis. Sumpa sa dugo. Symbiotic destiny. Nagulat si James.
Ibig sabihin ba nun kung si Yarn ay ligtas, magiging ligtas si Zachary, ngunit kung si Yarn ay nasugatan, Zachary ay nasugatan. Tulad ng inaasahan sa alagad ni Franciscus. Mataas ang pangunawa mo sa First Magic. Tumango si Yegor. Iyon ang ibig kong sabihin, pero mas makapangyarihan kaysa doon. At the very least, the both times that I saw Zachary cough up blood were dahil sa mga symbiotic na tadhana ng blood curse. Si Yarn ba alam ang tungkol dito? Tanong ni James. Dahil ang kanilang mga tadhana ay symbiotic, syempre, alam nila ang tungkol dito. Kinuha ni Yegor isang malalim na hininga. Kaya, ang Grand Priestess ng Mount Martialis ay labis misteryoso at bawal ni Zachary. Kung hindi siya matyaga sa pagiging Grand Priestess ng Mount Martialis, ang Peak Master ng Mount Martialis ay nagbago sana ng mga Masters. Matapos marinig ang mga salita ni Yegor, tumango si James nang may pag-iisip. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit si Layla, isang powerhouse sa tuktok ng Yereswan. Ang Ninth Tribulation ni Daelmrank, kailangan ding yumuko kay Lucille. Ito pala, may ganyang nakaraan. Sa pag-iisip niyan, napabuntong hininga si James. Hindi ba natatakot si Zachary na may papatay? Yummy! Dahil mamamatay din siya. Kabanata 5,954, halos imposible iyon. Umiling si Yegor. Unless another powerhouse like Franciscus, who can talunin ang 8 powerhouse sa tuktok ng Yereswan Daelmrank's 9th. Lumilitaw ang kapigatian. Nang marinig iyon ni James ay nagbago ang ekspresyon niya. May 8 powerhouses sa tuktok ng Yereswan Daelmrank's 9th Tribulation. Nakatago sa Timaeus sect. Mukhang ganoon. Ngumuso si Yegor at sinabing, hindi ko alam kung ilan pa. Nagtatago sa dilim. Agad namang huminga ng malalim si James. Ang Timaeus sect ay ang pinakamalaking puwersa sa Ancient Genesis world. Ito ay nagkaroon isang matibay na pundasyon. Walang makakaisip ng 8 powerhouse sa tuktok ng Yereswan Daelm. Ang ika-9 na kapigatian ng rank ay sabay na kumikilos. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Yegor, ito ay isang malaking sekreto. Kapag ito ay ipaalam sa labas ng ang bag, gugulatin ang mundo. Wala pang 6 na tao ang nakakaalam nito. Lihim sa sinaunang Genesis mundo. Ang iba ay pinatay na. Tapos, sinulyapan niya si James. Na-curious ka at gusto mong malaman ang tungkol dito. Ako, sinabi sa iyo na ang paghahanap sa katotohanan ay ang paghahanap ng kamatayan. Anong klaseng lugar ang Demon Prison? Kumunot ang noo ni James. Ang daming sekreto ng Timaeus sect ay nakatago doon. Maging ang mga tagapag-alaga ay makapangyarihan. Malaya mula sa 7 mounts, sa tuktok ng Yereswan Daelm. Ika-9 na kapigatian ng Rango. Si Layla ba ang tinutukoy mo? Sabi ni Yegor, siya ay isang cultivation prodigy at ang tiwala ni Zachary. Huwag mo siyang guluhin. Bakit ako? Natatakot na sinabi ni James, sino ang mag-uudyok sa kanya kung kaya niya? Tinataka ng 36 na powerhouse sa Yereswan Daelmrank's 9th Tribulation. Sa isang galaw, tumawa si Yegor. Ibig sabihin hindi mo alam ang gap between the peak of the Yereswan Daelmrank's 9th Tribulation and the 9th Tribulation. Ha! Tumingin si James kay Yegor. Malaki ba ang puwang? Napangiti si Yegor bago sinabing, isa ang rurok ng ika-9 na kapigatian, at ang isa ay ang ika-9 na kapigatian. Bagamat dalawang salita lang ang pagkakaiba, mayroong isang pangunahing puwang sa talento at paglilinang. Sa mga powerhouse sa tuktok ng Yereswan Daelmrank's 9th kapigatian, ang mga nasa mababang ranggo ay wala. Gaano man kahusay ang galing ng huli, hindi nila malalampasan. Speaking of that, tumingin ulit si Yegor kay James. Siyempre, kung aakyat sila laban sa iyo, ang kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Naisip niya ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng rurok ng ika-9 na kapigatian at ang 9th Tribulation ay ang cultivation rank. Hindi niya inaasahan na magiging ganito. Baliw. Sige. Nasagot ko na lahat ng tanong mo. Napatingin si Yegor kay James. Tara na. Pag-usapan ang anak ko.
Kamusta siya? Kamusta na siya? Nang marinig iyon ni James ay tumawa siya. Bakit ganito ang pakiramdam? Tulad ng isang pag-uusap sa pagitan ng isang guro sa preschool at isang magulang. Maaari mong isipin iyon sa paraan. Itinuro ni Yegor si James. So, kumusta siya? Hindi masama. Tumango si James. Bagaman siya ay nagpapanik pa rin sa mga kritikal na sandali. Mas maganda ang ginagawa niya kaysa dati. Napabuntong hininga si Yegor. He's passionate and courageous, kaya hindi ako nag-aalala. 2/3. Nag-aalala lang ako sa hindi mapakali niyang pagkatao. Bigla na lang siyang pinutol ni James. Hindi mo ba naisip na ito ang totoong siya? Sino ba ang hindi gugustuhing mamuhay bilang kanilang tunay na pagkatao? Ngumuso si Yegor. Pero, ginagawa ito. Pinahihintulutan ka ng mundo na maging iyong tunay na sarili. Napabuntong hininga si James. Wala siyang choice kundi ang sumang-ayon sa sinabi ni Yegor at tumango. Nais ng lahat na maging dalisay at mamuhay bilang kanilang tunay na sarili, ngunit gagawin ng mundong ito. Itulak silang sundan ng karamihan. Kung hindi magbabago ang isang tao at masanay sa mundong ito, siya ang mauuna. Upang maalis. Wala nang pagkakataong lumaban. Kabanata 5,955 maaaring mabuhay si Truett hanggang ngayon. Habang totoo sa sarili dahil may ama siya sa rurok ng Years One Dale ranks 9th Tribulation at ang misteryosong Skynet. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, paalala ni James, bisitahin natin ang anak mo. Siya ay kasalukuyang nililinang. Gusto ko siyang bisitahin. Napangiti si Yegor. Pero, after seeing his actions just now, hindi ko dapat isipin. Hindi ko kailangang mag-alala kung nasa ilalim mo siya. Pagkatapos, tinapik ni Yegor si James sa balikat, mahigpit, sabi niya, kayong dalawa. Kaibigan at naranasan ang buhay at kamatayan. Matibay ang inyong pagkakaibigan. Gayunpaman, sana matrain mo pa siya. Hindi mo kailangang patuloy na protektahan kanya. Kailangan niyang durugan para bumangon muli. Kung mamatay man siya isang araw, hindi ko masisisi. Ikaw para sa kanyang kamatayan. Yan ang kapalaran niya. Pagkatapos noon, kumikislap at naglaho ang katawan ni Yegor habang pabago-bago ang kawalan. Si James ay nakatayo sa parehong lugar ng tahimik. Ramdam niya ang pagsisikap ni Yegor bilang ama at ang kanyang mga alalahanin. Inalis ni Yegor ang kaluwalhatian at pakinabang ng kanyang anak, pagkatapos ay hayaan ng isang tao na may isang walang kasiguraduhan ng tadhana ang bahala sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay nangangailangan ng pambihirang lakas ng loob. Ginagawa ni Yegor at Zured ang lahat para sa kanilang mga anak, ngunit hindi ganoon si Zured. Matalino bilang Yegor. Hindi siya may kukumpara kay Yegor. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yegor, naramdaman ni James na bumigat ang kanyang pasanin. Naramdaman niya, mas pressured. Kailangan kong magtrabaho ng husto. Si James ang nag-udyok sa sarili. Pagkatapos, sa isang flash, siya bumalik sa pangunahing bulwagan ng Mount No. 3 ng Mount Marty alis. Sa oras na ito, sa pagbuo ng oras, sina Stephen, Zavian, at Truett ay pagpapanumbalik ng kanilang pisikal na katawan. Matagumpay silang nakabawi sa tulong ng sapat na yaman sa pagtatanim. Samantala, nakaupo si Quattro sa tabi ni Lucille. Nakapikit siya at parang nag-enjoy sa moment. Mukhang pumasok na si Lucille sa kanyang cultivation state. Kung hindi, gagawin niya. Sinipa ang perverted Quattro. Nang makitang ang lahat ay nagmumuni-muni sa pag-iisa, pumasok si James sa oras formation at kumain ng Years One Dale rank Genesis Elixir nang wala pag-aatubili. Nais niyang magsimula ng isang bagong yugto ng pagmumuni-muni sa pag-iisa. Gayunpaman, nang pumasok ang kanyang Zen sa Golden Body, nakaramdam siya ng kakaiba. Siya ay buntis ng isang sanggol, at ito ay isang magandang sanggol na babae. Ano ba? Hindi maiwasan ni James ang magmura. Pakiusap huwag maglaro ng ganyan. Mga kalokohan sa akin. Tila narinig ng sanggol ang sinabi ni James. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, siya. Binuksan ang kanyang magagandang mata. Kumalma ka. Ako ang pangalawang katawan mo. Ang pangalawang katawan ko. Nagulat si James. Lalaki ako. Bakit ako magkakaroon ng pangalawang katawan ng babae?
Idiot! Ngumuso ang sanggol at sinabing, wala akong kasarian, at hindi ako kabuhayan. Pagiging. Kaya kung kumuha ng kahit anong anyo. Pagkatapos, na parang pinapatunayan ang kanyang mga salita, nagsimula siyang magbago. Nagbago siya mula sa isang sanggol na babae sa isang sanggol na lalaki. Pagkatapos, siya ay naging iba't ibang hayop at bagay. Siya ay maaaring magbago sa anumang bagay. Hindi nakaimik si James nang magpalat siya ng lace panty. Sige, sige. Inis na sinabi ni James, magpalat ka ulit ng isang sanggol na babae. Sa isang pagsinghot, ang sanggol ay bumalik sa kanyang unang anyo. Kung nagdududa ka sa akin, muli, magiging tae ako at kasusuklaman kita. Kabanata 5,956 na nataranta si James. Nakita niyang kakaiba ang sitwasyon. Saan nagmula ang pangalawang katawan na ito? Parang nababasa ng sanggol ang kanyang isip, bigla niyang sinabi, I'm Lysia of the Years 1 Genesis Bell. Matapos kitang kilalanin bilang aking Panginoon, mayroon na ako. Maging iyong pangalawang katawan. Ang Years 1 Genesis Bell. Nagulat na naman si James. Galing ka sa kampana. Bakit ang daldal mo? Inis na sabi ng dalaga, di ba ngayon ko lang nasabi? Bakit? Kailangan mo bang ulitin ko? Saglit na nag-aalangan, muling nagtanong si James, anong mga benepisyo ang may dudulot mo sa akin? Wala kang puso. Galit na bumantong hininga si Lysia at sinabing, kung wala ako, pwede ka bang umalis? Laban sa basurang iyon sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Nang marinig ang mga salita ni Lysia, natahimik si James. Tama siya. Kung wala ang Years 1 Genesis Bell, hindi makakaakyat si James. Laban kay Zered. Gayunpaman, tinawag ni Lysia si Zered na isang basura sa Years 1 Dale. Ika-9 na kapigatian ng ranggo. Hindi ba masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya? Hindi ka ba samasang-ayon sa akin? Naramdaman ni Lysia na nagalit si James. Kayong mga, masyadong mababa ang ranggo ng paglilinang. May iilan lamang na buhay na nilalang sa tuktok ng ang Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation na higit sa karaniwan. Ang iba ay basura. Tumawa si James. Kasama ako dyan, di ba? Ano ang iyong kultibasyon na ranggo, kung gayon? Walang silbi na sabihin sa iyo ngayon. Sabi ni Lysia, ako ay isa lamang espiritu at may makatarungan. Kinilala kita bilang aking Panginoon. Bata pa ako. Batay sa iyong mundo. Cultivation ranks, ako ay kasalukuyang nasa Years 1 Dale Ranks 5th. Kapigatian. Hindi ko gets. Bakit ako may mahinang Panginoon? Nagbibigay ka pa ng paglilinang. Mapagkukunan sa ibang tao. Sa tingin mo ba ay Diyos ka? Nang marinig ang dis ni Lysia, natigilan si James. Ang kanyang pangalawang katawan, ang tanging Lysia, ay nasa Years 1 Dale. Ika-5 kapigatian ng ranggo. Ang kanyang cultivation rank ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi. Magkaroon ng kahulugan. Guro, sinabi ni Lysia, kailangan mong humanap ng mas maraming mapagkukunan ng pagtatanim at pagpapalaki. Ako, sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang manatili sa mga basurang iyon. Bagaman ako ay kasalukuyang nasa 5th Tribulation ng Years 1 Dale rank, magagamit mo ang 10% ng aking kapangyarihan. Sa iyong gininto ang katawan, ikaw ay magiging walang talo sa Years 1 Dale rank. Nang marinig iyon, nagulat si James. Magiging invincible ako sa Years 1 Dale rank. Maaari ko bang baliwalain ang Genesis Divine Light? Ang banal na liwanag ng Genesis ay wala. Nang hihinayang, sinabi ni Lysia, ito ay isang kalasag. Bukod, mayroon ka sa akin, ang Golden Body, at ang Third Martial's Combat Form. Hindi ka magkakaroon ng problemang talunin ang sinuman. Hindi mo lang alam kung paano gamitin ang mga ito para sa iyong kalamangan. Ikaw din. Hindi marunong lumaban. Sinayang mo ang Third Martial's Combat Form. Paano? Malungkot. Hindi nakaimik si James. Mababa ang tingin ni Lysia sa kanya. Siya ay lubusang hindi nagustuhan sa kanya. Kalimutan mo na. Sinabi ni Lysia, hindi mo kailangang pataasin ang iyong ranggo sa paglilinang. Bigyan. Sa akin ang cultivation resources. Tuturuan kita kung paano ay maximize ang iyong labanan. Kapangyarihan.
Nanatiling tahimik si James, ang kanyang katahimikan ay nagpapahiwatig ng pagsang-ayon. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa sinabi ni Lizzie. Gayunpaman, na-curious siya. Tungkol kay Lizzie. Kabanata 5957 sa pangunahing bulwagan ng Mount 1. Umupo si Zachary sa harap ng isang checkerboard na may nakakatakot na ekspresyon. Umupo sa tapat niya, nag-angat ng ulo si Lila. Nag-aalala ka na naman ba? Bakit siya tumayo sa harap? Naningkit ang mata ni Zachary. Alam ni Lila kung sino ang tinutukoy ni Zachary. Bumantong hininga siya at sinabing, ikaw rin. Maluwag sa kanya. Dapat ay inilagay mo siya sa bundokwan, ngunit hinayaan mo siyang maging ang Grand Priestess ng Mount Martialis. Kung hindi yun mahalaga, napaangat ng ulo si Zachary para tignan si Lila. Kung mahulog siya, pag-ibig sa anak ng kadiliman, ito ay magiging isang malaking bagay. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Lila. Alam niya ang tungkol sa nakaraan. Isa siya sa kakaunting taong nakakaalam. Sikreto ni Zachary. Alam niyang anak si Lucille ng pinakamagandang babae sa dilim mundo at nagkaroon ng masamang bloodline ng Dark World. Mayroon din siyang dugo, sumpa at isang kaakit-akit na babae. Makukuha niya ang sinumang lalaki na gusto niya. Sa isiping iyon, si Lila ay nagkaroon ng ganang pumatay. Kailangan natin silang paghiwalayin. Maaaring bumalik si Lucille sa Mount 1, o dadalhin ko siya sa Demon Prison. Kaya mo ba siyang sugpuin? Walang magawa, napabuntong hininga si Zachary at sinabing, at saka, kahit hindi namin siya gusto ng iba. Papayag ba ang mga Grand Patriarch? Huwag kalimutan. Malinaw na nakasaad sa kasunduan noon. Kung siya ay hindi umalis sa Timea sect, hindi natin siya masasaktan. Kung hindi, ang mga Grand Patriarch gagawa ng aksyon. May iba pa bang paraan? Tanong ni Lila. Squinting his eyes, Zachary answered, hindi mahirap paghiwalayin sila. Habang ginagamit namin ang Forlet trial sa mabuting paggamit, magiging mas madali ang mga bagay para sa US. Tapos, tinuro niya si Lila. Kaya, kailangan mong kontrolin ang Forlet passage. Mahigpit. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung maghihintay tayo hanggang sa lumakas ang anak ng kadiliman, ito mas magiging mahirap para sa atin na harapin siya. Natahimik sandali si Lila bago tumango. Kailangan mo ring maghanda sa Demon Prison. Kinuha ni Zachary ang isang malalim na hininga. Isa lang ang bottom line. Hindi siya at ang anak ng kadiliman. Pumasok. Tumango si Lila bilang tugon. As if he had solved his concerns, lumuwag ang ekspresyon ni Zachary. Nakatingin sa the checkerboard, sabi niya, Lila, the ways of checkers and cultivation are the pareho. Kung hindi mo maabot ang dulo ng checkerboard, talo ka. Sumulyap sa checkerboard, napabuntong hininga si Lila. Wala akong pakialam sa kalalabasan ng ang larong ito ng pamato. Pinapahalagahan ko ang kalalabasan sa labas ng larong ito. Actually, ang anak ng kadiliman ay wala sa ngayon. Ang tunay na pakikitungo ay ang bago. Alyansa ng Yaqui sect. Tina-target nila ang sekta natin. Napangiti si Zachary. Pumulot ng isang piraso at inilapag, tinanong niya, ano? Ang plano mo? Ang nangyari sa Zephyria World ay maaaring gamitin bilang dahilan, nakatitig sa Zachary, Lila continued, naglabas ka ng utos na nagbabawal sa 3,000. Magagandang Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro-Genesis Worlds na lalahok, gayunpaman. Nagpadala pa rin sila ng mga tao. Hinahamon nila ang ating autoridad at mga patakaran. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumatay bilang babala sa iba. Pagkatapos ng anak ng kadiliman. Papasok sa Forlet Land, magsisimula tayo ng labanan ng prestihiyo laban sa 3,000 Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro-Genesis Worlds. Ang una namin. Ang target ay ang Divine Genesis World. Nang marinig iyon, napangiti si Zachary. Matapang ka at matalino. Ikaw ang elder ng Timea sect at tagapagpatupad ng batas ng 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro-Genesis Worlds. Maaari mong ayusin ang lahat. Ito. Tumayo si Lila at tumango. Pagkatapos, tumalikod na siya para umalis.
Kabanata 5,958 sa isang kisap mata, 10 panahon ay lumipas. Matapos paalisan sina Xavian, Stephen, at Truett, na nakikilahok. Sa ikatlong round ng pagsubok, nag-set up si James ng time formation, tinatanggap ang leashes. Gabay. Matapos isama ang longsword na nabuo ng star pillar sa golden body. At pagkamit ng pagkakaisa ng tao at tibak, ang kapangyarihang lumabas ay labis. Mas malakas kaysa noong may hawak na espada. Noong una, ayon sa ibig sabihin ni Lizia, mas maganda kung isasama ni James ang Judgment Side kasama ang kanyang katawan. Sa ganoong paraan, makakapaglabas siya ng mas malakas Martialist combat form kapangyarihan. Gayunpaman, ang panukala ay tinanggihan ni James. Kung ginamit ni James ang Judgment Side, tatawagan niya ang pinaka-primitive madilim na kapangyarihan. Pagkatapos, mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, kahit na si James ay may iba't ibang mga providences, hindi niya may utos ang sekta ng Timaeus. Matapos makilala si Yegor sa pangalawang pagkakataon, mas marami siyang nalalaman. Kakayahan ng Timaeus sect. Subukan nating sirain ang Genesis Divine Light. Sa espasyo ng kaluluwa ni James, si Lizia, sa anyo ng isang sanggol na babae, ay nagwagayway ng kanyang kamay. Pagkatapos, isang Genesis Divine Light na may napakagandang kapangyarihan ang lumitaw sa kawalan. Ayon sa pamamaraan ni Lizia, kailangan ni James na paliitin ang Years 1 Genesis Bell gamit ang kanyang Zen, pagkatapos ay suntok ng tuloy-tuloy. Sa isang iglap, lumipad ang Quasar Genesis Power mula sa mini na bersyon ng kampana. Naglalaman ito ng hindi mabilang na sword lights at direktang tumungo sa Genesis Divine. Liwanag. Biglang kumislap ang Genesis Divine Light at nagpakita sa harap ni James. Pananakot sa kanya. Kasabay nito, hindi nakuha ng Quasar Genesis Power ang Genesis Divine Liwanag. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam si James ng manhid. Idiot. Pag-hover sa kawalan, pinagalitan ni Lizia, I told you to use the power of the Martial's combat form para pagsamahin ang iyong gininto ang katawan sa espada. WHO. Sinabi sa iyo na gamitin ang Genesis powers. Wala ka man lang sa Years 1 Dale rank. Paano mo pagsasamahin ang Genesis powers at ang kapangyarihan ng Martial's combat form? Masyadong mabagal ang iyong bilis ng pagtawag sa Genesis powers. Bago ka pa pag-atake, ang mga buhay na nilalang sa Years 1 Dale rank ay nasa harapan na. Sa iyo. Sa isang pag-atake ng Genesis Divine Light, iiyak ka para sa tulong. Sa bilis ng iyong pag-atake, hindi ka kailanman magiging isang tunay na powerhouse. Naisip ni James, heto na naman siya. Sa nakalipas na ilang taon, nagkaroon si Lizia. Ginagabayan si James na parang sinasanay ang apo. Wala na si James. Gustong makasama siya. Gayunpaman, si Lizia ay may kaalaman at karanasan sa pakikipaglaban. Kanya, epektibo ang mga paraan ng labanan. Ginulo niya ang isip ni James. Huminga ng malalim, na ikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Muli, tandaan, kailangan mong pagsamahin ang Years 1 Genesis Bell, Marcy Eyes. Kapangyarihan, at ang kombinasyon ng iyong gininto ang katawan at ang iyong espada na magkakasama. Dapat mabilis at tumpak ka. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, pinaalis ang Genesis Divine Light. James. This time, hindi na nagdalawang isip si James. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at bilis sa pag-atake. Sa kasamaang palad, nabigo pa rin siya. Muntik na siyang magtagumpay, ngunit ang Genesis Divine Light ay kontrolado ni Lizia. Lumapit ulit sa kanya. Bago pa mapag-alitan ni Lizia si James ay nagsalita muna ito. Bumalik ka sa kampana. Hindi mapabulaanan ni Lizia nang ibalik siya ni James sa Years 1 Genesis kampana. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinaliit ang Years 1 Genesis Bell. Hawak ito sa kanya. Kamay, ginawa niya itong isang pares ng itim na guwantes gamit ang kanyang Zen at isinuot iyon. Kanyang mga kamay. Habang nakataas ang kanyang mga kamay, isang nakakatakot na kapangyarihan ng Martial's combat form lumabas mula sa itim na guwantes. Naglalaman ito ng hindi mabilang na sword lights na kulay ginto. Kulay
Kaagad, sinira nito ang Genesis Divine Light sa unahan na nasa gilid ng nagkakalat. Kabanata 5959 na mas mabilis ang bilis ni James kaysa dati. Mas malakas din ang kapangyarihan. Ano sa tingin mo? Ayos lang ba? Biglang tanong ni James. Si Lysia, na naging isang pares ng itim na guwantes, ay ngumiti at sinabing, oo. Hindi. Baka ikaw ang aking Panginoon. Medyo may kakayahan ka. Ang pamamaraang ito ay matalino. Pagpili. Sige. Sa ganoong bilis at lakas, madali mong matatalo ang basura sa ibaba. Ang Year-1 Dale rank. So, invincible na ba ako sa Year-1 Dale rank? Tanong ni James. Maging mapagpakumbaba. Kinaladkad ni Lysia ang kanyang mga salita. Kakaunti lang ang kalaban mo. Ang Year-1 Dale rank. Bigyan mo ako ng pangkalahatang rating. Kumunot ang noo ni James. Anong level ng overall ko? Lakas. Aling mga powerhouse ng Tribulation rank ang maaari kong labanan? Na-misunderstood mo ba ang powerhouses? Ngumisi si Lysia, masyado kang mahina. Kahit na ginamit mo ang lahat ng iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban, maaari ka lamang umahan laban sa basura. Sa Year-1 Dale rank 2nd Tribulation. Dapat kang tumakas kung may tao sa itaas niyan. Nang marinig iyon, dahan-daang itinaas ni James ang itim na guwantes. Para ma-validate ang iyong mga salita, dapat akong maghanap ng ilang mga kalaban at magkaroon ng laban. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Buong pagmamalaki, sinabi ni Lysia, magmakaawa ka sa akin at tutulungan kita. Umalis ng patago. Hindi malalaman ng basura sa Timea sect. Pwede ba kitang pag-alitan? Nakaramdam ng galit si James. Hindi lang para sa akin ang ginagawa ko. Ako rin. Ginagawa ito para palakihin ka. Oh, sinabi ni Lysia, plano mo bang mang-agaw ng mga mapagkukunan ng pagtatanim habang nakikipag-away? Ito ay gagana. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang patnubay, na-clone ni James ang kanyang sarili. Ang clone ay magsisilbing A. Pabalat na tila naglilinang. Gamit ang Genesis power at isang malaking bilang ng mga core, nag-set up si James ng isang pagbuo ng teleportasyon. Gamit ang Year-1 Genesis Bell, umalis siya sa main bulwagan ng Mount No. 3 ng mabilis. Sa isang kisap mata, sumulpot si James sa hindi pamilyar na lugar. Gamit ang kanyang Zen, napagtanto niyang umalis na siya sa pagbuo ng Timea sect. Ito, noon lang siya nakahinga ng maluwag. Ang pamamaraan ni Lysia ay epektibo. Pagkatapos, ikanaway ni James ang kanyang kamay, at ibinigay sa kanya ang Grimlore Map Yegor. Lumitaw sa kawalan. Ang mga rehiyon ng Genesis ay minarkahan ng impormasyon ng iba't ibang puwersa at ang mga powerhouse na may pinakamataas na ranggo sa paglilinang. Pagbabantay sa rehiyon. Gusto ni James na samantalahin ang pagkakataon ng sina Zovian at ang iba ay pumunta sa Demon Prison para sa ikatlong round ng paglilitis. Gusto niya gayahin ang pamamaraang ginamit nila sa pagnakawan ng mga pamilya at tahanan. Bago sila pumasok sa Timea sect, ninakawan nila ang isa sa Yaquis sect. Mga base. Nakakuha sila ng maraming bagay. Noon, nasa Year-1 first rank lang siya. Makatakas lang siya. Nang matugunan ang mga powerhouse sa Year-1 Zale rank. Ngayon, naabot na niya ang tuktok ng Year-1 Zale ranks 5th. Kapigatian. Siya ay hindi magagapi sa mga powerhouse sa ibaba ng Year-1 Dale Rango. Ang Yaquis sect. Tumingin si James sa Grimlore map sa kawalan. Magsimula na tayo. Naghihiganti. Pagkatapos, ginawa niyang lumitaw ang mga base at sanga ng Yaquis sect sa mapa ng Grimlore. Sa huli, pumili siya ng landas na pinakaangkop para sa kanya upang pagnakawan at sanayin. Napakaganda ng regalo ni Yegor. Alam nito ang lahat ng mga sanga ng puwersa at ang paglilinang hanay ng mga powerhouse na nagbabantay sa kanila sa 3,000 dakila Genesis worlds at hindi mabilang na micro-Genesis worlds. Mahusay para kay James na magnakaw at magsanay. Tapos ka na ba? Biglang hinimok ni Lysia si James. Nagugutom ako. Bilasan mo. Hindi nakaimik si James, pero dahil nakumpirma na niya ang plano, kailangan niya isagawa ito.
Pagkatapos, sa isang iglap, nawala siya. Kabanata 5,960 na po ang Flom Genesis World noon. Nirerango ang ikapito sa 3,000 na dakilang mundo ng Genesis. Ang universo sa hangganan ng mundong ito ay may ikatlong pinakamalaking alchemy na lugar ng ang Yaqui sect ang Hayden District. Sa sandaling ito, sa espiritual na bundok sa tuktok ng Hayden District, ang nasa katanghaliang gulang na nabubuhay na nilalang sa isang kulay ube na damit ay nakaupo sa isang lotus na posisyon. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng halos na nabuo sa pamamagitan ng mga inscription na nagpapatingin sa kanya. Sagrado. Bigla siyang nagmulat ng mata. Nagtatakang tanong niya, pauwi na ba si Rene? Malapit na. Walang sumagot sa kanya. Nakasimangot ang nasa katanghaliang buhay na nilalang. Magsisimula na ba ang laban sa sinaunang Genesis mundo? Malapit na bang kumilos ang Timaeus sect laban sa US? Sa dahilan ng Zephyria World at Franciscus Matter. Walang sumagot. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang buhay. Magaling ang leader namin, pero masyado siyang maluwag. Kasama ang kanyang anak. Ang pagpayag sa kanya na ipaglaban ang mana ni Franciscus ay nakakahiyasa. Matuwid na alyansa at ang Timaeus sect. Walang sumagot. Ang nasa katanghaliang buhay na nilalang ay natagpuan itong kakaiba. Sabay lingon niya sa, tingnan mo pero natigilan. Sa likod niya ay isang binata na nakasuot ng itim na damit. Umupo siya sa isang bato na may mapaglaro. Ngumiti. Sino ka? Nagbago ang ekspresyon ng nasa katanghaliang buhay na nilalang. Paano? Maglakas loob ka bang pumasok sa Hayden District? Ikaw si Hamish, tama. Nagpatuloy ang binata na nakaitim na roba, ikaw ang elder ng Violet Pavilion ng Hayden District. Ikaw ay nasa beginner grade ng ang ikalawang kapigatian ng Years 1 Dale rank. Nang marinig iyon, si Hamish, ang nasa katanghaliang buhay na nilalang ay nabigla. Sino ka? Paano ka nakapasok sa Hayden District? Ngumiti ang binata na nakaitim na roba. Dahan-dahan siyang bumangon. Ako si Lysia. Lysia. Hindi pa siya narinig ni Hamish noon. Tinitigan niya ng may kaina-hinala ang binata na nakaitim na roba. Nabigla siya. Ang batang buhay na nilalang ay tila nasa Years 1 Zalem ranks 5th. Kapigatian. Paano siya dumaan sa hadlang ng Hayden District? Palihim din siyang dumaan dito. Lumapit siya kay Hamish, powerhouse sa Years 1 Dale rank 2nd Tribulation, ngunit Hamish. Hindi siya napansin. Kung naglunsad siya ng palihim na pag-atake kay Hamish, kahit na ang huli, na nasa gitna. Paglilinang, ay hindi makakuha ng malubhang pinsala, siya ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Nang maisip iyon, nanginginig sa takot si Hamish. Pagtingin sa binata na nakaitim na roba ay kinusat niya ang kanyang mga mata. Bakit mo ginawa? Pumunta sa Hayden District. Para patayin ka. Frank ang sagot ng binata na nakaitim na roba.